at, binribe daw si speaker para daw mapaburan. Pero at the end of the day, mga kaibigan, anong sabi dun sa kaso? Walang gano'n. Hindi napatunayan na talagang merong mga maleta ng pera. Hindi napatunayan, ni hindi nga binigyan ng sumun si speaker, ni hindi nga binigyan ng ano, ng sumun. 'Di ba dapat kung may kaso ka may sumun ka, meron kang, kumbaga susulatan ka niyan na, "Oh, ito kailangan mo pumunta dito." Ni wala nga, eh. Kasi yung kaso ay parang ano lang, parang intrigue, 'no? At the end of the day, ang sinabi, mga kaibigan, ay walang napatunayan na si speaker ay tumanggap ng bribe. Oh, 'di ba? So, mga kaibigan, ginamit lang talaga ito ng mga DDS, ng mga Duterte para, ah, yung kanilang naratibo na kesyo daw tumatanggap ng ano, ng pera, mali-maleta. So, ang ginawa nila ngayon, mga kaibigan, yung kanilang fake witness, gano'n din ang naratibo para mag-jibe, magtugma doon sa kanilang gustong, sabihin na si speaker daw ay tumanggap daw dati na may kaso daw sa Delaware. Eh, guys, ginagawa namang tanga ni Sara Duterte ang mga tao. Akala siguro ni Sara, lahat ng tao ay kasing bobo niya. Akala siguro ni Sara na lahat ng tao kasing bobo ng mga DDS, ng mga supporter niya. Eh, hindi naman, eh. Hindi naman, eh. Matatalino ang mga tao, nagre-research. Kita mo guys, noon pa man ang dami niyang mga sinasabi na ganito daw, si speaker ganyan-ganyan, pero wow, until now, ni isang ebidensya na solido wala siyang pinakita. Mahilig lang siya sa laway, mahilig lang siya sa paninira. Nabanggit niya ano, nabanggit ni gano'n, eh, kahit ako puwede akong magbanggit ngayon. "Oh, si Sara Duterte, nakita ko 'yan siya na may dala ng mga ano, may dala ng mga maleta, maraming pera." Kahit sino puwedeng magbanggit. Eto very ironic guys, kasi sinasabi niya lawyer siya, pero sa pagbanggit ng pangalan, eh, para sa kanya guilty kaagad at talagang involved. Diyan mo makikita mga kaibigan na selective talaga ang mga DDS. Tignan niyo guys, sa kaso ni Duterte na maraming mga ebidensya na siya ay kumitil ng buhay. Sa kaso ni Duterte, crime against humanity, ang daming ano, ang daming ebidensya, na kumitil siya ng buhay. Pero ano sabi ng mga DDS? Ay wala naman daw kasalanan, dapat daw ganyan-ganyan, na palayain na, dapat ganyan daw. Ang lakas ng ebidensya, 'di ba? Pero hindi sila naniniwala kasi nga ayaw nilang paniwalaan. Pero eto na binanggit lang ang pangalan, ay para sa kanila guilty na at dapat ikulong. Oh, 'di ba? Ganyan ang utak ng DDS, mga bugok. Pa-shoutout daw sabi ni Ernest Sigua, shoutout watching from Saudi, Riyadh. Shoutout sa'yo diyan 'no, Ernest Sigua, ingat-ingat ka palagi diyan, 'yan. So, 'yan mga kaibigan, ah, nakakaawa ang mga DDS, sa totoo lang. Talagang masasabi ko, wala na tayong magagawa sa mga DDS guys, kasi may mga DDS na nagising sa katotohanan 'no, may mga DDS na ngayon ay nag-Marcos na kasi nga nakita nila na grabe na ang ginagawa ng mga Duterte na hindi na tama. Pero may mga DDS na talagang wala talaga, sarado, kandado, barado, na kahit alam nila na masama ang kanilang sinusuportahan, na kahit alam nilang masamang tao ang sinusuportahan nila,
ay okey lang sa kanila. Okey, sabihin ko sa inyo, Sara Duterte, masasabi mo bang mabuting tao siya? Gayong may kilala siya at nagha-hire siya ng assassin para ipatsugi si F. Elisa, si PBBM, si Speaker Martin? Oh, walang mabuting tao na nagha-hire ng assassin, 'di ba? Pangalawa, Pulong Duterte. Nakikita niyo naman yung video 'no, may hawak siyang kutsilyo, pagkatapos sinasaksak-saksak doon sa ano, doon sa bugaw. Galit na galit siya. Tapos yung may hawak siya na wine, sumasayaw-sayaw, pagkatapos maya-maya tinuka-tuka na yung babae. Hmm, yun ba mabuting tao? Masamang tao, 'di ba? Yung tatay, oo, talagang lumalabas daw siya sa Davao, street ng Davao, riding his big bike, looking for trouble, gusto daw niyang makapatay. Meaning to say, hungry, nagki-crave siya sa dugo ng tao. Yan ba mabuting tao? Masamang tao yan. Baste. Mabuting tao ba yung iiwanan mo yung pamilya mo for 9 months, nandun ka kay Ellen Adarna? At anong sabi ni Adarna? I tried everything. Cocaine, shebang, shabu, and heroin. And everything daw eh. Oh. So meaning to say, kung umamin si Adarna na gumamit siya ng lahat, gumamit siya, sigurado na tayo na magka-jamming sila ni Baste. Kasi 9 months silang nagsama eh. Si Duterte mismo ang nagsabi, 9 months na wala si Baste. Nandun daw kay Adarna. Galit na daw ang anak. Kasi iniwanan yung anak, yung asawa, nandun kay Adarna. Mabuting tao ba yan? Hindi, masamang tao. Pero, dinodiyos sila ng mga DDS. Yung mga DDS, sila yung dinodiyos. Ah. Kapag ikaw nag-idolize ka sa masamang tao, ibig sabihin, masamang tao ka din. 'Di ba? Hmm. 'Di ba? Idol nila mga Duterte kahit masamang tao. Hmm. Ibig sabihin, ang mga DDS, masasamang tao. Kaya nga 'di ba nagsuntukan sa dahig? Oh, itong ano lang lately 'no, itong ano lang guys, nagsuntukan yung mga DDS, sila-sila na ang nag-aaway. Oh, kanina ko lang nakita yung video na nagsuntukan, bago lang nangyari guys. Nagsuntukan sila sa dahig. Biruin mo sila-sila na nga lang, wala na ngang tao, sila-sila na lang nagsuntukan pa ang mga bugok. Hmm. Eh, kasi wala naman wala naman silang ano, eh, wala naman silang good example na wala naman silang role model. Si Duterte, sama ng ugali. Yung Sara, ang sama ng ugali. Yung Pulong, lalo na. Yung Baste, gano'n din. Wala silang role model. Ang gagayahin nila, yung masasamang tao na kanilang mga idolo. 'Di ba? Nag-iiyakan na naman nag-iiyakan na naman yung mga DDS. 'Pag nagla-live ako nag-iiyakan yung mga DDS dito. Ay naku.
Nag-iiyakan sila. Sabi ni Sari-Sari, yung mga DDS kasi halos lumaki sa bundok, walang alam sa batas. Tama ka diyan, Sari-Sari 'no? Pero pagka na-educate na sila, magigising din sa katotohanan at nakikita na tama pamamalakad at projects ni PBBM. Ay, korek ka diyan 'no? Kasi may mga DDS 'di ba na nagising na sa katotohanan. Katulad din ng Peebles Talakera, oh, nagising na 'yan sa katotohanan. Sina Madam Ellie, oh, nagising na rin. Yung isa pa yung si Gelber Gelberhimina ba yun? Basta yung nasa TikTok 'no, yung maiksi na yung buhok niya ngayon, na si Duterte daw yung kumuha sa kanya from Iloilo pinapunta ng Davao 'no, para pinag-witness sila sa ano, gawa-gawang kaso. Pagkatapos, binibigyan sila ng monthly allowance 'no, para ginagamit sila, political, ginagamit sila 'no, binibigyan sila ng monthly allowance. Pagkatapos lately nung, na-hit and run yung apo yata niya 'no, na-hit and run pagkatapos siya hinit and run, nagsumbong siya ngayon kay Baste 'no, na na-hit and run sila. Pagkatapos yung nag-hit and run pala sa kanila ay kumpare, kasi ninang daw ni Kitty. Ang nangyari, binudol-budol lang siya, binola-bola lang siya ni Baste na magkakaso ganyan-ganyan, pagkatapos iba ang ginawa. Pagkatapos kamukat-mukat mo, may nanghaharas na sa kanya, pati mga pulis hinaharas siya, lahat-lahat hinaharas siya. Parang inaano siya na wag magsampa ng kaso, hanggang sa napatunayan niya ay masasamang tao pala ang mga Duterte. So, ngayon ayaw na niya sa Duterte at binubunyag na niya yung mga kalokohan ng mga Duterte. Oh, kita mo? Kung hindi pa siya nabiktima ng mga Duterte, hindi pa siya magigising sa katotohanan, 'di ba? Kaya kayong mga DDS dito, gano'n din ang mangyari sa inyo. Hangga't hindi kayo nabibiktima ng mga Duterte, himod kayo ng sa puwet ng mga Duterte. Pero 'pag nabiktima kayo, wala na, do'n na kayo babaliktad. Nasa huli ang pagsisisi, 'di ba? Oh, ganyan 'yan guys 'no? Yan. Ah, nag-iiyakan na sila, nag-iiyakan na ang mga DDS. Iyakan na ang mga DDS 'no? Erna Sigua, magaling mamuna si Sara, kurap. Sarili niya di nakikita, tinutukoy niya sarili niya, tumpak. Lahat ng sinasabi niya bumabalik sa kanya ng bonggang-bongga, bumabalik lahat ng sinasabi niya, 'no? Napaka-bitter, grabe, napaka-bitter, 'no? So, super bitter, grabe ang pagka-bitter niya. So yun guys, nakita niyo, nakita niyo na talagang, ah, etong si dating Pangulong Duterte, siya ang, tumatanggap ng pera 'no, ng mali-maliitang pera sa at saka yung mga speaker 'no, speaker, sina Velasco, sina Cayetano. Kasi sabi ni ano, ni Sara, 'no, ang pagbabasihan natin dito yung statement ni Sara na matagal na naming alam 'yan, matagal na 'yan. Pagpasok pa lang daw nila ni PBBM, President tsaka Vice President, alam na daw nila matagal na may nagbibigay daw ng mali-maleta na pera sa speaker, take note, sa speaker at, galing daw sa gambling. Sino ba ang speaker nung pagdating nila, 'di ba, si Alan.
Velasco, yung kanyang best friend. Oo. So, mga kaibigan, nakalimutan yata niya na hindi pa speaker si Martin Romualdez nun. Ah, bugok ano, bugok. Oh, gagawa lang ng kwento kay Speaker Martin Romualdez, sablay pa. Bugok talaga. Palibhasa kasi bobo. So mga kaibigan, hanggang diyan lang muna at matutulog na ako 'no. Maraming po salamat. Bye-bye and God bless. Find fake news, expose the truth. Bye.